Magandang araw sa inyong lahat. Ating pag-usapan ang ginawa kong Microsoft Excel applicable sa barangay. Ito ay para sa accounting at saka sa budgeting. Ang barangay ay nahahati sa dalawang journal. We have the Journal of Cash Transaction at saka General Journal. So kung makikita mo, mayroong year 1, year 2, year 3. Ibig sabihin, itong file na to, applicable to, pwede itong magamit every 3 years. At pwedeng ma-renew another 3 years or kahit kailan. Ngayon, ang files na to ay meron din tong chart of account at meron tong recap. Ibig sabihin yung bawat entry ng JCT1, GG Input 1, papasok lahat yon sa year 1 recap. Then yung year 2, papasok sa year 2 recap. Yung year 3, papasok sa year 3 recap. At meron na rin tong automatic na trial balance. At pagkakaroon ka na rin ng automatic na general ledger, subsidiary ledger, income statement, balance sheet, cash flow, cash reconciliation, notes to financial statements, PP, lapsing schedule, changes in equity, at saka yung budget. Kaya no. So, bago ang lahat, kung ito ay gagamitin natin, halimbawa lang, year 21, 22, 23, that is 3 years. So, yung post-closing trial balance ng year 2020, ilalagay mo po dito. So, yung post-closing trial balance, kailangan to kasi para sa ating general ledger, kailangan natin ng beginning balance. So, ito yung ating post-closing trial balance. Okay po ano? So, after mo maglagay ng post-closing trial balance, pwede ka na mag-input dito sa JCT. Ito yung Journal of Cash Transaction. Sa ayaw at sa gusto mo, gagawa ka ng Journal of Cash Transaction. So, itong format na to, itong month na yan, dahil mandatory, maglalagay ka dyan ng ano yan, maglalagay ka talaga ng month. Hindi ka pwede hindi ka pwede maglampas. I mean, hindi mo pwedeng i-blank yan. So, ibig sabihin, if merong transaction dyan, automatically maglalagay ka kung anong month yan. Kung yan ay January, maglalagay ka ng January. 3 letters lang. Column B, it is the date. Column C, ito yung name. Then, column E, ito yung check or reference number. Column F, ito yung particular. Column G, ito yung reference. Minsan, yung job number. So, itong part na to, yan, yung part na yan, yung fund source, PPE code, at saka PPE name. Yan ay optional. Kung gusto nyong ma-monitor ang takbo ng inyong budget, yung balance ng budget, ay suggest na lagyan nyo to. So, yung fund source na yan, merong drop down yan. So, pwede ka magpili, ayan ba ay para sa 20%, yan ba ay sa 5%, yan ba ay general fund, 10%. So, pwede kang so, itong fund source na yan, i-click mo na yung arrow na yan, yan. Then, pumunta ka ng budget code. So, sa budget code, ito yung fund source. Pwede mong palitan yan. So, ito yung fund source list. At saka ito naman yung PPA code list. So, kung babalik tayo doon sa GCT na sabi ko, so ito yung fund source, yung PPA code list, ito yung expenditure item. Actually, ang term yan, it is the expenditure item, di ba? So, pwede kasi naka-charge yun sa 20%, pero sa 20%, anong expenditure item? Or pwede rin naka-charge siya sa MOOE, pero anong expenditure item? Itong PPA name na to, dito yan matatagpuan sa budget. Ito yung budget natin, budget 1. So, sa budget 1, yan yung fund source, yan yung PPA name. Maglalagay ka dito, halimbawa maglagay ako dito, ito ang PPA name niya ay construction of, di ba? Construction of AAA. So, yan yung PPA name mo. So, yan po ay galing dun sa budget. So, kung babalik tayo dun sa year 1, so, dito sa PPA name, dahil naglagay ka ng construction of, makikita mo na yan. Ayan, construction of AAA. So, yan ay, kung gusto mong ma-monitor yung budget nyo. Pero I suggest na i-monitor nyo to kasi meron tong automatic registry. So, simple lang naman, merong cash in treasury, debit credit, cash in bank, debit credit, yung credit side, yung income,
Then yung expense, yan yung debit. At kung pag wala dun sa heading na yun, ilalagay mo siya sa sundries. Paglagay ka na rin ng subcode kung gusto mo. So yan po yung JCT. So yan, kung makikita nyo, meron tong sample data from January to December. Ayan, di ba? Then sa baba, makikita mo naman sa baba yung mga total. Ayan, sa baba yung mga total. Ayan. Then, dito naman, meron ding checking kung yung debit or credit mo ay balanse. So, halimbawa, tapos ka na sa JCT, di ba? Ngayon, pupunta ka na ng General Journal. Sa General Journal, again, dito dapat sa column B, dapat walang blank yan. Kapag may laman, dapat walang blank. Ito ay sample ko lang. Actually, ang ano dito, ang tama nito, may mga space yan, ganyan. Ito yung tama niyan, may mga space yan. So, nagsample lang ako. So, yung account title, kung alam mo yung account title, actually, yung account title, matatagpuan mo to sa chart of account. So, yung account title yan, ito kasi, nag-shortcut na lang ako, nilagay ko na yung account code. Yung account title, andito sa chart of account. So, sa taas niyan, sa heading niyan, andyan yung chart of account title. So, pinapakita ko lang, yung sa General Journal, same lang din yung sa JCT. Andun yung month, date, name, check reference, particulars, reference, fund source, PP code, at saka PPA name. Diba? Then, sa General Journal, ganun din. Andun yung fund name, fund source, PP code, account title, then debit and credit. Now, yung summary ng JCT year 1 at saka yung GJ year 1, automatically papasok yun dito sa recap ng year 1. So dito, itong post-closing, ito yung kanina sinabi ko sa year 2020, di ba, yung beginning balance mo. Then, ang ibig sabihin naman ito, yung in-input mo na JCT for a particular month of January, dito siya papasok. Then, yung entry naman para sa GJ, dito naman siya. So, ito pa ay automatic na. Kumaga parang ano na siya. So, dito naman yung sa February. Then, andito naman yung sa March hanggang December po yan. Ano po? So, doon ka lang mag-entry sa JCT at saka sa GJ. Then, sa baba, meron namang, kung meron kang, halimbawa, meron kang nagkamali ka, magsasample ako, halimbawa, nag-input ako dito ng 3, halimbawa lang, 3 for the month of January. Kung makikita mo, dito sa for the month of January, di ba, hindi na siya balanse. So, malalaman mo naman kung nagkamali ka, kung merong disbalance sa transaction mo. So, ito yung kagandahan dito kasi automatically meron na siyang recap. Pagdating naman ng year 2, JCT, dito ka naman maglalagay, General Journal, ito naman yung recap ng ng year 2. So wala tayong ilagay na transaction ng JCT at saka GJ. So parang yung balance nung year 1 carry forward yan sa year 2 para doon sa real accounts. Ito naman yung year 3. Then ang kagandahan lang kasi dito, automatically meron ka ng ledger. So dito sa ledger, pwede ka mag-select, halimbawa year 1, lakihan ko. Magano ka lang ng year 1, ibig sabihin niya year 1 kung year 1 yan. So halimbawa, i-click mo lang yung refresh. Pagka-click mo ng refresh, tingnan natin, mag-automatic na po siya. Halimbawa yung account receivable, kung meron kang accounts payable, halimbawa, tingnan natin yung cash in bank kung meron. So halimbawa, cash in local currency account. So kung makikita mo, automatically meron ka ng general ledger, di ba? Yun ang kagandahan dito. So halimbawa, punta naman tayo sa expense account. So halimbawa, sa expense account, hanap tayo ng expense account. Halimbawa lang, asan yung expense? Halimbawa, electricity expense. So wala siyang beginning balance, di ba? So, ayan na siya. Meron na siya hanggang December. Pagdating mo ng year 2, hindi mo yan maki-carry forward. Kasi 'di ba, real accounts, ano yan, nominal accounts. 'Di ba, walang beginning balance. Hindi katulad kapag real accounts, bawa due to BIR. Yan, 'di ba? Pag nagano ka ng year 1, automatic mag-change na kagad yung general ledger. So ito yung kagandahan dito kasi
paggawa mo lang ng JCT, GJ, automatically, meron ka ng general ledger. And also, meron ka na ring trial balance. Diba? So, automatic na yan. I-click mo lang yung refresh. Mag-ano na yan. Then, dito naman, diba, magpiprint ka quarterly trial balance. Pwede ka magpila, diba, for the month of March. So, yan yung ibig sabihin niyan. Kung merong transaction, mag-automatic na yan. Nakalink na lahat yan. So, yun ang ibig sabihin nito. Then, also, we have also the, balik natin sa December. Meron ka na ring, automatically, meron ka na ring income statement. So, i-click mo lang yung refresh para matanggal yung mga blank. So, yan yung income statement in detail. Then, you have also the balance sheet. So, click mo lang yung summary. So, kung makikita mo, year 1, year 2, year 3. Then, sa baba yan, automatically, balance po yan. Sigurado ako. So, yan po yung Yung year 2 kasi, wala pa naman tayong nilagay na data sa GCT at saka GJ, di ba? So, yung ending balance, ang equity, magiging beginning balance ng Then, we have also the cash flow. So, ito yung cash flow niya. Ayan. Wala tayong data na nilagay sa year 2, year 3. So, sa baba, makikita mo naman, balance yan. Automatically, meron ka ng cash flow. Then, gumawa na din ako ng cash reconciliation. Diba, sa cash reconciliation, dapat yung net cash from operating activities, itong 357 na yan, dapat equal yan dito sa reconciliation, di ba? Sa cash reconciliation. And to double check if tama yung ginawa natin, gumawa na rin ako ng indirect method kasi yung cash flow natin direct method eh. Ito naman hindi naman to, kumaga hindi to mandatory. Parang ginawa ko lang to for comparison purposes only. So meron ka na ring cash flow. Sa notes to FS, ito naman yung notes to FS niya. Yan. I-hide mo na lang, madali man lang mag-hide yan. I-hide mo na lang yan. So, yan yung notes to FS. Yan, note 1, note 2, note 3. Pattern po to sa barangay manual. Then, ang statement of changes in equity, ito rin. Balance din yan. Dapat yung sa balance sheet mo, balance yan dito. Then, ito rin yung sa budget. Ito yung sinasabi ko. Halimbawa, di ba, yung annual budget mo, ilalagay mo dito yung annual budget mo. So, ano yung pag year 1, maglalagay ka ng year. Diba? Itong annual budget para sa year 1. Maglalagay ka kung anong fund source. Yan by PS, yan by 20%, yan by MOE, yun, kung ano pa man. Diba? Then yung PPA code, galing to doon, diba? Sabi ko galing to sa budget code. Ito yung expenditure item. Then yung budget reference, yung bayahin, bawa, Sangguniang Barangay Resolution Number, blah blah blah. Itong PPA, ito yung specific na na activity, di ba? Yung di ba sa 20% marami tayo. Bawa construction of multipurpose hall, drainage, o kung ano-ano pa man. Yan yung sa people, ba sa calamity fund. So ilalagay mo lahat dito. So dito naman sa continuing, yun yung mga capital out, yun yung sa 20% na hindi na-implement, continuing appropriation yun. Yung para sa capital outlay, at also dun sa calamity fund. So ilalagay mo dito yung kung magkano yung annual budget per PPA or per area of expenditure. So maglalagay ka dito kung merong supplemental, dito mo na siya ilalagay sa baba kung meron. So ang mangyayari, yung annual budget ilagay mo na lang dito, di ba? Then kung merong realignment, yung obligation hayaan mo lang kasi automatically papasok na yan diyan pag nag-run na tayo ng report. So ito yung para sa dito mo ilalagay lahat ng mga annual budget, kung meron kang supplemental, kung meron kang augmentation, kung meron kang realignment, ilagay mo dito sa budget 1 kasi ito budget 1 to. Binoted tatlo yan. Meron tayong budget 1, budget 2, budget 3. 'Di ba? So year 1, year 2, year 3. 'Yun ang ibig sabihin niyan. Then pagdating naman sa registry, hindi ka na dito magi-encode. Kasi ang gagawin mo, halimbawa, i-delete ko to para hindi kayo delete ko yan, no? So,
kung ano yung in-input mo doon sa JCT at saka GJ. So kung makikita mo yan, yung sa taas na yan, makikita mo yan. Sabi diyan post JCT at saka post GJ. So pag clinic mo yan, kung ano yung data doon sa JCT, automatically papasok dito, di ba? Pagpunta mo naman sa baba, pag clinic mo tong post GJ, papasok na naman yung GJ, di ba? So ito yung kagandahan nito kasi yung registry mo automatically papasok dito. So ang gagawin mo na lang, mag-ano ka na lang, mag-filter ka na lang. Halimbawa, kung gusto mong malaman ng PPA, filter na lang. So kung anong nilagay mo diyan, papasok na rin yan dito. Halimbawa, ano ba yung sample natin? Kasi nagano lang ako. Halimbawa, fund source natin ay MOOE. Halimbawa lang, fund source natin ay MOOE, year 1. Ano ba yung ano natin? Electricity expense. Bawa lang, electricity expense. So wala pa yan, di pa yan papasok. Kasi dapat maglagay ka kung ano yung anong PPA name. So halimbawa, mag-sample ako PPA name niya ay halimbawa XYZ. So dapat hanapin ko yung yung kinarga ko dito. Halimbawa lang, hanapin ko to ha. So punta ko ng JCT. Punta ko ng JCT year 1. So dito, MOO electricity, ano yun? XYZ. Tingnan natin kung meron ditong naglagay ba ako ng XYZ. Wala. Sorry. Babalik ulit ako dito. Anong PPA name yon? Ayan naman pala, wala. Hindi ako naglagay. So dito ay year 1. Then MOOE. Ako nilagay. Sa year 2 ako pala sorry, year 2 pala ako nag-input, year 3. So electricity, then XYZ. Balik ulit tayo doon. Madali man lang to. So dito, dahil naglagay na ako ng XYZ, lalabas na yun dito. Diba? So pagpunta ko ng budget year 1, pagkin naman ng budget year 1, year 1, ba naglagay ako dito ng 9 million. So lalabas na siya. XYZ. Then tingnan natin sa registry. Fund source. So ngayon, 'di ba wala pa 'yan? Wala pa 'yan, 'di ba? Kung makita niyo wala pa 'yan. I-ano ko lang 'yan, i-re-click ko lang yung yung post to lalabas na rin 'yan, tingnan natin. Ayun na siya, 'di ba? Yung XYZ lumabas na. Lumabas na yung XYZ na 'yan. Pagdating mo dito, lalabas na rin yung year 1. Year 1. Ayun na yung in-input natin, 'di ba? So JCT lang automatically magkakaroon ka na ng registry. So ito yung kagandahan dito. Yan ang registry niya, 'di ba? Meron na siyang automatic na obligation. So monitoring mo na lang. At ang kagandahan din dito, meron din ditong subsidiary. Delete natin to para sabihin nyo kasi naka na yan. Yan, tingnan natin, delete natin. Ngayon, ang payo ko, kung meron kayong beginning balance, halimbawa lang, beginning balance, maglagay ko dito ng OOO. Yan yung beginning balance natin. Yan ay asset advances to officers, di ba? Ngayon, ang gagawin mo dito sa SL, so pipili ka lang dito kung anong account yan, by asset or liability. Pakapili mo, meron namang guidelines yan, i-click mo na yung select account code. So pag select mo ng chart of account, dahil asset yon, pag pinili mo yan, lalabas dito account receivable sa taas, di ba? Kita mo? Halimbawa, nagpili ako dito ng halimbawa, yan, mag-change dito, mag-change na siya. Halimbawa, ayan, advances for payroll, halimbawa lang. Ngayon, click mo yung click by name. Tingnan natin, pag click mo by name, dito lalabas kung sino yung may mga may transaction ba. Si Mary Jumbo, yun ang pinili ko. Pagkapili mo kay Mary Jumbo, click mo lang yung number 3. Then click mo lang yan, okay. Lalabas na yung subsidiary ledger. I mean, yung lahat ng transaction ni Mary Jumbo from year 1 to year 3. Diba? Yun ang kagandahan dito kasi meron ka ng automatically na
na subsidiary ledger. Ngayon, hanapin natin to si advances to officers and employees sa pangalan niya. So, tingnan natin dito. Click mo lang yan sa chart of account. Then, click mo yung by name. Tingnan natin kung lalabas yung si OOO kanina. Ayun si OOO, di ba? So, tingnan natin kung merong transaction si OOO. Generate mo yan. So, ibig sabihin, si OOO, isa lang ang kanyang transaction. Yan. Wala siyang transaction ng sa JCT. Pag nagpili ka naman ng ibang pangalan, halimbawa, si Willie Bigatin, then click mo yung number 3, lalabas na yung transaction ni Willie Bigatin. So, yan na po siya. Meron na siyang automatically, meron na siyang subsidiary ledger, meron na siyang general ledger, and also meron na rin itong PPE lapsing schedule. Nalimot ako. Ayan po yung PPE lapsing schedule niya. So, yan yung last year, then ito yung addition during the year, ito yung mga transfer during the year. Ito yung transaction, ito yung net transaction para sa year 1. Wala naman ako nilagay na transaction sa year 2 at saka sa year 3. So, ano pa ba ang gusto nyong malaman? So, ang kagandahan lang ulit dito, ito ay applicable for 3 years. At kung gusto mong gamitin ulit sa panibagong 3 years, di alisin mo lang yung mga na-encode mo. Tapos mag-ano ka ulit. So, meron ka ng ang ano lang dito, mag-input ka lang sa GCT, GJ, automatically meron ka ng trial balance, meron ka ng general ledger, meron ka ng financial statement like yung income statement, balance sheet, cash flow, meron ka na rin SL, subsidiary, ledger, at saka yung kagandahan rin dito yung mga paggawa ng registry, di ba, matrabaho to. So dito, di ka nagagawa ng registry, siya na. So, di ba, yung ginawa natin, ang ginawa ko lang naman, ba, delete ko yan, no? Ang ginawa ko lang naman, i-click mo lang yung post JCT, ayan na siya. Tapos post GJ, andun na siya. Tapos yung sa budget, papasok na siya dito automatically. Ulitin ko lang, no, sa annual budget, dapat dito nyo ilagay. Napaka-importante na maglagay kayo ng annual budget nyo. Ilagay nyo rito kung meron kayong supplemental, meron kayong continuing, ilagay nyo rito. Para ito sa year 1. Para sa year 2, dito mo naman ilagay. Ito kasi nagkano na tayo. So, para sa year 3, dito mo naman ilagay. So, sa bawat transaction, ay bawat budget, meron din tong separate ba. Ito wala, pag pinost ko, wala naman tayong transaction sa sa year 2 at saka year 3. No? So, kung may tanong po kayo, actually, para gumana to, dapat naka-enable ang macro. Napaka-importante na naka-enable ang macro. Kasi hindi mo mararan, hindi mo mafe-feel. Actually, pwede mo man ito magamit kahit walang macro. Kaya lang, hindi mo magagamit yung pinaka-full feature niya kung hindi mo patakbuhin ang macro. So, ito yung kagandahan dito. Saka, ano pa ba? At meron din tong di ba, yung sinabi ko kanina, meron na tong trial balance. Ayan, sa baba. Meron ka ng monitoring. Kung yan ba balance. Tapos sabi ko nga, na pwede ka mag-select kung anong month gusto mo. Nagkamali tayo ng Ayan, yan, kung anong month siya pwede mo patakbuhin. Then, ano pa ba? May ledger na siya. Bawa, ledger ulit. Yan. So, ito yung kagandahan dito, may ledger ka na. Ba? Ano pa ba? So, yun lang po. At may tanong kayo, i-email, pwede nyo ako i-message. At saka, ito naman ay downloadable. Naka naman doon ang link kung saan ito mada-download. Downloadable to sa Google Drive, no? Maraming salamat po.